Magandang araw mga kapatid at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa oras na ito ng ating pag-aaral. Ang ating pong topic sa araw po na ito, sa oras na ito, ay tungkol po doon sa Acts 15. Pinakamagatan ko po itong ang unang debate sa iglesia. Dahil sa kasalukuyan po, marami pong nagiging interested sa mga debates. So, i-discuss po natin to kung anong debate ito na naganap sa iglesia. Ang kauna-unahan po sigurong debate sa iglesia. Una po mga kapatid, ay alamin po muna natin kung ano ang tagpo bago ang debate. Ang tagpo po sa Acts 15 mga kapatid, kung inyong maalala, si Paul po at si Bernabe ay nangaral. Ito po ang kauna-unahang journey nila ay nagpunta po sila sa Antioquia ng Pisidia. Ngayon din dumaan sila sa Perga, sa Iconia, kung saan dito sa Listra, dito ay may pinagaling si Paul na pilay. At dito rin ay nung makita nga ng mga hentil na sila ay naipagalingan ni Paul yung pilay, ay tinawag si Bernabe na Jupiter. Matatagpuan po natin yan sa Acts 14 or 13, 46 to 49 hanggang sa 14. At si Pablo ay tinawag po naman Mercurio. Ngayon, nagpatuloy nga po sila ng kanilang paglalayag sa Listra, Iconia, Antioquia. Ngayon, from Pisidia, nagpunta sila sa Antioquia. Ito po ay mababasa natin sa Acts 14, 26, 28. Kaya po malalaman natin kung ano ang pinagmulan. Ito po ang sinasabi. At buhat nga po doon sa Pisidia, nagsilayag sila sa Antioquia, na dooy ipinagtagubilin sila sa biyaya ng Diyos dahil sa gawang kanilang natapos na. Patuloy po natin. At nang maisalita na nila ang salita sa Perga, ay nagsilusong sila sa Atalia. Sa 26, at buhat dooy nagsilayag sila sa Antioquia, na dooy pinagtagubilin sila sa biyaya ng Diyos dahil sa gawang kanilang natapos na. Sorry, muna muli sa 26. Tuloy po natin sa 27. At nang sila'y magsidating at matipo na ang iglesia, ay sinaysay nila ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanila at kung paanong binuksan niya sa mga hentil ang pintuan ng pananampalataya. Dito po natin sa 28, at nangatira silang hindi kakaunting panahon na kasama ng mga alagad. So nag-stay po sila mga brothers and sisters sa Antioquia. Nandun po sila, nag-stay po sila doon ng medyo matagal at nangatira silang hindi kakaunting panahon na kasama ng mga alagad. So, nung panahon po na yun, nasa Antioquia sila. Matapos silang mangaral sa mga Hudyo, gayon din sa mga Hentil. Ang kaugalian po ni Paul ay pumapasok po sa sinagoga. Doon po siya unang nangangaral and then nagpapatuloy siya. Ngayon, sa mga Hentil, napapangaralan din po. Ito pong mga Hentil, ito po yung mga hindi Israelita in ethnic. Sila yung mga tulad natin na Hentil kung tawagin. So, nandun na po sila. Ngayon, kung tutunghayan po natin sa umpisa ng sa uno ng Acts, makikita po natin dyan mga kapatid, yung ano ang nangyari. Nandun na nga po sila sa Antioquia, doon sila nag-stay. So, puntahan po natin yung uno. At may ibang mga taong nagsilusong mula sa Judea. Ito po mga taong
nagsilusong mula sa India. Mula sa Judea, nagpunta na sa Antioquia, ay nagsisipagturo sa mga kapatid na sinasabi, ito po ang sinasabi, maliban na kayo'y magtuli ayon sa kaugalian ni Moises, ay hindi kayo mangaliligtas. Yan po ang sinabi o tinuturo ng mga taong nagsilusong sa Judea. So, ano po mga kapatid ang unang topic ng debate doon sa Antioquia? Kailangan bang ang hentil ay tuliin para maligtas? Note po mga kapatid, ang itinuturo po nila ay maliban na kayo'y magtuli ayon sa kaugalian ni Moises ay hindi kayo maliligtas. So ito po ay salvation through circumcision. Parang kaligtasan sa pagtutuli. So, yun po ang topic. Kailangan bang ang hentil ay tuliin para maligtas? Ituloy po natin ang mga nangyari. So, at nang magkaroon si Pablo at si Bernabe ng hindi kakaunting pagtatalo at pakipagtuligsaan sa kanila. So nakipagdebate po si Pablo at Bernabe doon sa mga nagtuturo ng gayon. Ay ipinasya, ito po nangyari, ay pinasya ng mga kapatid na si Pablo at si Bernabe at ang ilan sa kanila ay magsiahon sa Jerusalem sa mga apostol at sa mga matatanda tungkol sa suliraning ito. So, naging problema na po itong topic ng debate na ito na yung kaligtasan sa pagtutuli. So, sinuggest ng mga kapatid, pinapagpasyahan, pumunta si Pablo, gayon din si Bernabe, at ilan sa kanila pumunta sa Jerusalem at isangguni sa mga apostol at sa mga matatanda. Yung topic nga po na yon. So, itinuloy po nila, ang nangyari sa 3, sila nga, palibhasa'y inihatid ng iglesia. So, yung mga iglesia po, inatid ng mga kasama, mga mananampalataya doon sa Antioquia, inatid sila sa kanilang paglalakbay, ay tinahak ang Phoenicia at Samaria. So, dumaan po sila doon sa Phoenicia at Samaria na isinasaysay ang pagbabalik loob ng mga hentil. At sila'y nakapagbigay ng malaking kagalakan sa lahat ng mga kapatid. So ito po, habang sila po'y naglalakbay, papunta ng Jerusalem, dumaan po sila dito sa Phoenicia at Samaria. At kinuwento po nila kung paano yung mga hentil nga ay nagbalik loob sa Panginoon at naligtas. At nagkaroon po ng joy sa mga kapatid. So nagalak po sila. Maliwanag po na kinukwento lamang itong nangyari na to. At nang sila'y nagsidating sa Jerusalem, dumating na nga po sa Jerusalem mga kapatid, ay tinanggap sila ng iglesia at ng mga apostol at ng mga matanda at isinaysay nila ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. So, nagkaroon po ng malaking pagpupulong. Tinanggap po sila ng iglesia, ng mga apostol, matatanda, halos lahat po ng siguro mga Kristiyano o mga mananampalataya sa Jerusalem. At kinuwento nila yung mga ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Kasama na nga po yung purpose nila na pagpunta ron, ay yung i-discuss nga po yung debate na kailangan ba ang hentil ay tuliin para maligtas. So, yun po ang original na tanong sa pagkakataong ito. So, ano po ang nangyari mga kapatid? Ano ang naging topic ng debate doon nandun na sila sa Jerusalem? Tandaan po natin na ang una pong topic ay yung pagtutuli. So, nung nandun na po sila sa Jerusalem, ito po ang nangyari mga kapatid.
Atin pong ituloy sa verse 5. Datapwat, nagsitindig ang ilan sa sekta ng mga Pariseong nagsisisampalataya. Ito po, nananampalataya na po itong mga Pariseo na to. Na nagsasabi, ito na nga po ang sinabi nila, kinakailangang sila'y tuliin at sa kanila'y ipagbiling ganapin ang kautusan ni Moises. So, meron na pong pagbabago. Yung una, pagtutuli ang una lang kina-question nila. Ngayon, nagsitindig naman itong mga Pariseo na ito na nagsisimpalataya. At nagsasabi, kinakailangan sila'y tuliin at sa kanila'y ipagbiling ganapin ang kautusan ni Moses. So, kung titingnan po natin from original po na kailangan bang ang hentil ay tuliin, ngayon na po ang revised na po na debate na pinag-uusapan nila, pinagtatalunan nila, ay kailangan bang ang hentil ay tuliin at sundin ng kautusan ni Moises para maligtas. So, yun na po ang revised topic. Ano po ang nangyari mga kapatid? Tuloy po natin sa is. At nagkatipon ang mga apostol, ang mga matanda, mga elders, upang pag-usapan ng bagay na ito. So, serious po ito, serious topic. Kaya kailangan ng judgment ng apostol, gayon din ng mga elders. Ano pa po nangyari? At pagkatapos ng maraming pagtatalo, so hindi lamang po konti, talaga pong merong sa side ng isa na kailangan sundin, kailangan tuliin, hindi lamang kailangan tuliin, kailangan sundin ang kautusan ni Moises. Meron din sa iba na hindi na dapat sundin. So, ang nangyari po, at pagkatapos ng maraming pagtatalo, ay nagtindig si Pedro. At sinabi sa kanila, ito po, no? Mga kapatid, nalalaman ninyo na ng unang panahon nakaraan ay humirang ang Diyos sa inyo upang sa pamamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga hintil ang salita ng Ebanghelyo at sila'y magsisampalataya. Ito na nga po yung istorya din naman ni Cornelius na hintil. So ito po yung binibigyan diin ni Pedro. Ano po ang sinabi pa ni Pedro? At ang Diyos na nakatataho ng puso ay nagpatotoo sa kanila na sa kanila'y ibinigay ang Espiritu Santo na gaya naman ng kanyang ginawa sa atin. So, ipinaliwanag po, mga kapatid, ni Pablo, ni Pedro, kung saan yung mga hentil, ito na walang kautusan, hindi sumusunod sa utos ng Diyos, wala silang anumang kautusan, ay ibinigay sa kanila ang Espiritu Santo na gaya naman ng kanyang ginawa sa atin. So nakita po natin mga kapatid, yun po ang binibigyan ni Pedro. At tayo'y hindi itinangi sa kanila. So kung sila mga kapatid ay talagang natatangi kasi silang mga bayan, utos sa lumang tipan o sa old covenant, marami sila itinangi. Maraming utos sa kanila na tulad ng aalisin nyo sa bayan ninyo ang mga hindi tuli, susundin nila yung Sabat dahil nabubukod nga sila, at gayon din sa mga pudlos, maraming utos sa kanila. So natatangi nasa kanila ang kautusan. Pero sinabi dito ni Pedro, at tayo'y hindi niya itinangi sa kanila.
na nilinis sa pamamagitan ng pananampalataya ang kanilang mga puso. So, kahit itong mga hentil ay nilinis ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi dahil sa pagsunod sila sa utusan, hindi dahil sumusunod sila sa utos, hindi dahil meron silang kautusan, kundi dahil sa pamamagitan ng pananampalataya ng kanilang mga puso, ay nilinis din naman sila. Yun po mga kapatid ang sinabi. At gayon din, patuloy sa 10, ngayon nga, mga kapatid, ito, matapos niyang saysayin ang hindi pagtatanggi ng Diyos doon sa kanila na may kautusan at gayon din sa mga hentil na walang kautusan na binigyan ng Espiritu Santo at nilinis, ngayon nga, ito sabi niya, bakit ninyo tinutukso ang Diyos? Na inyong nilalagyan ng pamatok ang batok ng mga alagad, na kahit ang ating mga magulang, ni tayo man ay hindi maaaring makadala. So ano po ang itong pamatok na ito na hindi nadala ng kanilang mga magulang? Ito po mga kapatid, kung pag-uusapan ay circumcision lang o pagtutuli, halos lahat po sila mga kapatid ay mga tuli. Yun nga po ang unang ano sa kanila ang mga utos On the 8th day, kailangan tuliin ang mga batang lalaki. So kung ito'y pagtutuli lamang, mga kapatid, halos nasunod nga po nila. Pero ito dahil nga po ang topic na napag-diskusyonan mga kapatid ay kung kailangan bang tuliin itong mga hentil at sundin ang kautusan. So kasama po rito yung pagsunod sa kautusan. So kailangan ito bang kautusan na ito ay hindi nasunod ng kanilang mga ninuno? Kung sa pag-aaral po mga kapatid ng Biblia, kung niyo pong napag-aralan, ito pong mga Hudyo noon ay may history na hindi nila sinusunod ang utos ng Diyos. Hindi po dinescribe doon masyado ang pagtutuli, kundi bagkus dinescribe po ang paano nila nilabag ang kautusan. Tulad ng Sabat, isa po yan. Pag-ano nila sa idol worship. So, isa po yan mga kapatid na mga pamatok. Nilagyan ng pamatok ang batok ng mga alagad na kahit ang ating mga magulang. Tulad ng mga magulang nila na kumakain din naman ng mga baboy na nagtatago. So, hindi po nila ito, sabi nila, ngayon bakit yung tinutukso ang Diyos na inyong nilalagyan ng pamatok ang batok ng mga alagad? Itong mga alagad po na ito, kasama na po itong mga hentil na ito, na kahit ang ating mga magulang, hindi tayo man ay hindi maaari makadala. Hindi po. Yun nga po yung mga kautusan ni Moises, na kahit sila, hindi nila, kahit mangyayari, once in their life, matatagpuan silang lumalabag sa isang kautusan, kahit isang kautusan na yun. So mga kapatid, yan po ang naging istorya ng topic na yon. Ngayon, ituloy po natin sa 11. Ito po ang sinasabi. Datapwat, naniniwala tayo na tayo'y mga liligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus. So, nagaya rin naman nila. So, parehas po ang kaligtasan. Kung sila ay mga liligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, gayon din ang mga hentil. Ito'y hindi dahil sa pagsunod nila. Ang kaligtasan ay dahil sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus. For both Gentiles at gayon din sa Hudyo o mga Israelita. Ngayon mga kapatid, ano po ang naging hatol naman ni Santiago? Ito po ang sinasabi. Tuloy po natin sa 12 hanggang patuloy. At nagsatihimik ang buong karamihan. Pagkatapos nga pong masabi ni Pedro ang sitwasyon,
At kanilang pinakinggan si Bernabe at si Pablo na nagsisipagsaysay ng mga tanda at mga kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan nila. Ito nangyari, at nang matapos na silang magsitahimik, ay sumagot si Santiago. So pagkatapos po ng debate na yon at pagkatapos magsalita ni Pedro, hindi nagkwento na si Pablo at Bernabe ng nangyari, at nung matapos na silang magsitahimik, ay sumagot si Santiago na sinasabi, mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Sinaysay na ni Simeon, ito nga po yung si Pedro, kung paanong dinalaw na una ng Diyos ang mga hentil upang kumuha sa kanila ng isang bayan sa kanyang pangalan. So, upang kumuha sa kanila ng isang bayan, panibagong bayan to mga kapatid, na kanyang pangalan, sa kanyang pangalan. At dito'y nasasang-ayon ang mga salita ng mga propeta, gaya ng nasusulat. Kung sinasabi na nasusulat, pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tabernakulo ni David na nabagsak at muli kong itatayo ang mga sira sa kanya at ito'y aking itatayo upang hanapin ng nalabi sa mga tao ng Panginoon. Yun yung nalabi sa mga tao ng Panginoon, yun nga po yung mga Hudyo o mga Israelita na nasa hinahanap ng Panginoon at ng lahat ng mga hentil na tinatawag sa aking pangalan. Kasama po. Even in the Old Testament, ibig sabihin mga kapatid, o sa mga writings ng mga propeta, nakasaad na po itong mangyayari na ito na ang mga hentil daw, gayon din, hinahanap din ng Panginoon. Sabi ng Panginoon na nagpapakilala ng mga bagay na ito mula ng una. At sa 19, dahil dito'y ang hatol ko. Ito na nga po ang hatol, judgment, tungkol doon sa topic ng debate na kung ang kaligtasan ba ng mga hentil, kailangan bang matuli ng mga hentil at sundin ng kautusan. Una po, ang suggestion nga po ni Pedro, wag natin na bakit bibigyan ng pamatok itong mga alagad na kahit sila hindi nila nasunod. Ngayon po, ituloy po natin. Dahil dito'y ang hatol ko ay huwag nating gambalain yaong sa mga hentil ay nagbabalik loob sa Diyos. Kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyosan at sa pakikiapid at sa binigdi at sa dugo. Kung babalikan nyo nga po mga kapatid, ito po yung sa mga, ito yung utos lamang na unang sinulat sa kanila, sa mga hentil. Kumbaga, ito po yung first epistle. Kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyosan. In other terms po ito yung abstain from pollution of idols. Some translation, yung mga foods offered to idols, gayon din sa fornication, sa pagkikapid o sexual immorality. At sa mga binigti, mga strangled na hayop. Ito po yung sa pagkain na ito. At sa dugo. So, sa mga hentil, ini-encourage pa rin ng mga hentil na umiwas o lumayo sa mga dugo. Yan po ang unang sulat sa mga ang hatol naman ni Santiago. So, bakit kailangan pong sumulat? So, yung hatol ni Santiago na sumulat at isulat nga itong mga ito, so bakit kailangan sumulat? Ituloy po natin.
Ano po ang sinasabi? Sapagkat si Moises mula ng unang panahon ay mayroon sa bawat bayan na nangangaral tungkol sa kanya. Ito po, kung bakit kailangan sumulat. So, si Moises, mula ng unang panahon, meron sa bawat bayan na nangangaral tungkol sa kanya. Palibhasa'y binabasa sa mga sinagoga sa bawat Sabat. So, yung sulat po nila, yung sulat ni Moises, di ba, may binabasa po 'yon sa sinagoga tuwing araw ng Sabat. So, gayon din sumulat sila sa iglesia, sa mga hentil, para ganun din na katulad nga ni Moises na binabasa ito o naipapangaral ito sa bawat bayan, maipangaral din ito sa bawat iglesia ng mga hentil. Nang magkagayoy, ito na po nang magkagayoy, minagaling ng mga apostol at ng matatanda, pati ng buong iglesia, isa pong napakalaking kung ang mga debate po ngayon, mga kapatid, ay walang nagkakahindain kahit matapos ang debate, parang walang nananalo. Dito po, nagkaisa sila. Pagkatapos po mapakinggan, nagbigayan at nalaman ng katotohanan na magkagayoy minagalik ng mga apostol at ng mga matatanda, pati ng buong iglesia, na magsihirang ng mga tao sa kanilang magkakasama at suguin sa Antioquia na kasama ni Pablo at ni Bernabe, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas na mga nangungulo sa mga kapatid. At nagsisulat sila sa pamamagitan nila. Ang mga apostol at ang mga matanda, mga kapatid, sa mga kapatid na nanga sa mga hentil sa Antioquia at Syria at Cilicia ay bumabati. So, mga kapatid, kung titingnan nyo ito, ang tanongin natin, kung sinulat nga sila, ano nga yung nilalaman ng sulat? So, ito nga po yung sinasabi sa kanila, at nagsisulat sila sa pamamagitan nila. Ito po ang nilalaman ng sulat. Ang mga apostol at ang mga matatanda, mga kapatid, sa mga kapatid na nanga sa mga hentil po ito po ang kaunahan ng sulat sa mga hentil, sa Antioquia at Syria at Cilicia ay bumabati. Ito po ang nilalaman ng sulat. Yan po ang unang greetings. Ang body na nga po, ito nga po ang body. Sapagkat aming nabalitaan na ang ilang nagsialis sa amin ay nangagbabagabag sa inyong mga salita, na isinasaysay ang inyong mga kaluluwa, na sa kanila'y hindi kami nag-uutos ng anuman. Basahin po natin sa English, dahil mas maganda po sa English. For as much as we have heard, yun nga po yung nabantaan, that certain which went out from us have troubled you with words. Ano pa sinasabi? Subverting your souls, saying, ito po ang sinasabi, ito po yung sulat, ye must be circumcised. Yan daw po ang sinasabi nila. Kailangan daw po kayong tuliin and keep the law. So, keep the law. Yan nga po yung keep the law. Yan po ang sinasabi. To whom we gave no such commandment. Maliwanag po, mga kapatid. Hindi po inutusan ng mga hentil na kailangan matuli at kailangan na mag-isundin ng kautusan para maligtas. Hindi po yun sinasabi. Ano po ang sinabi ng sulat? Ay minagaling namin ng mapagkaisahan, ito po, consensus, na magsihirang ng mga lalaki at suguin sila sa inyo na kasama ng aming mga minamahal na si Bernabe at si Pablo.
na mga lalaking nangag sa panganib ng kanilang mga buhay alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinugo namin si Judas at si Silas na magsasaysay di naman sila sa inyo ng gayon ding mga bagay sa salita ng bibig. So kasama po dito hindi lamang po sulat, kailangan pa rin nilang salitain o bigkasin ang bibig. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin, hindi lamang po ang Espiritu Santo, sila rin, na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. So, gaya nga po ng sinabi ni Pedro, na bakit nyo bibigyan ng pamatok itong mga alagad na kahit sila hindi nila nasunod o hindi sila makakatupad, minagaling na namin, gayon din ng Espiritu Santo, na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. So ito po yung utos or ito yung necessary things na gawin din naman ng mga hentil dahil wala nga po silang kautusan. Hindi sa kanila binigay ang kautusan. So, mangyayari ba na sila lalakad na lang na walang guidance? So, ito po ang first guidance sa kanila na sinabi sa sulat na ito. Ano nga po yon? Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. So, ito nga po yung mga meats offered to idols. O yung mga, dahil po nung panahon na yon, ang mga nakapalibot, yung mga hentil, ay talaga naman nag-o-offer ng mga sacrifices at mga foods sa mga Diyos-Diyosa nila. Hindi na tulad ngayon na wala nang masyadong gayon. Na kayo'y nagsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. At sa dugo, ito pong pag-iwas sa dugo ay commandment na kay Noah pa. So, applicable po ito sa atin. At sa mga binikti, gayon din. Ito po ay kay Noah din po ito binigay nung pagkatapos nila ng flood. At sa pakiyapid, kung kayo'y mag-ilag sa mga bagay na ito, umilag kayo, ay kabubuti nyo. Mabuti para sa inyo. So, yun na, paalam na sa inyo. Hindi po nagbigay na sabi, kapag ka hindi nyo ito isunod, hindi na kayo ligtas. Hindi po ganon. Ginaidance lang po ang araw na pamumuhay ng hentil. Binigyan ng guidance. Hindi sinabi na hindi na kayo ligtas. Ang sabi sa kanila, dahil nga po, hindi po ang pagsunod ang nagligtas sa kanila, kundi sa pamamagitan ng biyaya at sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya ay nilinis ang mga hentil. Kaya sinabi rito, paalam na sa inyo. Short pero powerful. Ito po yung sulat o kauna-unahang epistle na binigay sa mga hentil. Kaya mga kapatid, itong napag-aralan natin ang simple ang debate na kung saan ay nagpapatungkol sa kaligtasan ay naresolbahan ng mga kapatid sa pamagitan ng pag-uusap na maayos at pagtanggap kung alin ang totoo. Ngayon mga kapatid, ano ang ating magiging attitude naman sa panahon na ngayon? Tulad tayo, mga hentil tayo, ganun pa rin ang mangyayari. Umiwas tayo kung mayroong mga offer sa idols. At suggestion nga po ni Pablo, kung may kapatid kayo na gano'n na mayroong mahina na akala nila yung pagkakain ng mga offers sa idols ay
hindi nila alam o mahina pa sila, ikaw ang nagiging dahilan para kumain sila dahil akala yun nga ang pakiramdam nila, nagkakasala sila sa pagkain na yun. Ikaw ang magiging dahilan. Kung maaari, umiwas ka na rin. Kagaya din sa dugo, kung maaari, umiwas tayo mga kapatid dahil hindi lamang dugo ang pagkain. Lalo na sa mga sexual immorality. Although sinabi rito, ikabubuti natin ito. Pero ang kaligtasan natin ay sa Panginoon at sa pamagitan lamang niya, sa pamagitan ng kanyang biyaya. Hindi dahil tayo sumunod sa kautusan, o gayon din sila, dahil kahit may kautusan sila, hindi din dahil sa sumunod sila sa utos, kundi dahil sa pamagitan ng pananampalataya at dahil sa pamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ang ating maging approach sa mga kapatid natin na hindi mayroong mga certain rules na pagbabawal? Kung sila ay mga ipinagbabawal sa kanila o bawal sa kanila na kumain ng certain meat, at ikaw ay kasama nila bilang isang Kristiyano, at kung ikatitisod nila na kakain, kung kakain ka ng bagay na ito at makikita nila at sasabihin na para sa kanila ay kasalanan yun, ba't kakain ka pa? But atin lamang kung tatandaan ay ang nagligtas po sa atin ay ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Hindi dahil sila'y sumunod at dahil tayo hindi sumunod, kundi dahil sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Yan po ang unang debate na naresolbahan nung panahon ng umuusbong pa lang ang Kristyanismo o ang church, lalo na sa mga Hentil. Ito pong Acts 15 ay sulat sa mga Hentil at para sa mga Hentil. Marami pong salamat at sana po ay natuto kayo at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Salamat po and be blessed.